ngayon naman na pag-usapan natin El Nino with Senior Weather Specialist ng Pag-asa na si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am Ana, magandang umaga po. Magandang umaga po at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ngayon. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ano ba itong El Nino po, Ma'am Ana? Bali yung El Nino, ito yung hindi pang karaniwang pag-init ng temperatura ng ibabaw ng dagat, dun sa dagat Pasipiko. So particularly yung tinatawag nating Tropical Pacific sa gitna at silangang bahagi nito. So mas mainit yung dagat ng temperatura ng dagat doon. So, kumbaga sa tao, halimbawa, ang normal natin temperature is around 37. So, kung halimbawa tayo nagkaroon ng lagnat or 37.5, so may lagnat na tayo ng around 37.5. So, ganun din po yung dagat. Pag uminit ng 0.5 pataas yung dagat ng temperatura niya, so nagkakaroon tayo ng El Nino. So, ang posibleng maging epekto nito sa atin, sa klima, sa Pilipinas, ay posibleng magkaroon tayo ng delayed onset ng rainy season. So, nangyari po yan last year kasi as early as May last year, so nag-umpisa na po yung epekto ng El Nino sa atin. So katunayan nagkaroon nga po tayo ng delayed onset ng rainy season last year. So meron na rin tayong mga extended dry season at normally po ang bagyo natin ay around 20 per year. So last year po naka 15 lang tayo na bagyo. Bagaman marami talaga na-develop na bagyo sa dagat Pasipiko kapag El Nino, pero yung pumapasok naman po sa Pilipinas na bagyo kumukonti. So na-experience po natin yon during last 2015 year na nag-impisa yun po yung El Nino. So, ang ibig sabihin nun, yung mga clouds ay nakakoncentrate lang doon sa dagat, hindi pumupunta sa atin, hindi nadadala ng hangin dito sa kalupaan ng Pilipinas. Sino po nangyari? Opo, dahil humihina po yung tinatawag nating easterlies na dapat na magdadala ng maraming moisture, yung driving force po natin, syempre, yung wind. So, nagiging westerlies po or humihina yung easterlies natin. Kaya wala siyang bibigay ng moisture na malapit sa atin. So, ang epekto po sa atin ay mas konti sa normal na ulan na dapat nating matanggap. And yung temperature po natin, medyo dry po siya dahil mahina nga po yung hangin. So, mainit yung temperature. Walang humidity ka nga. Kasi kung kahit na mainit sa Pilipinas, medyo meron pa rin moist. No? Ibig sabihin, humid. Opo. So, bagamat northeast pa rin tayo ngayon, may amihan. So, still, meron pa rin tayong mga na-experience na mga humid at medyo malamig. Pero sa mga susunod pong mga buwan, so, posibleng maging very dry na po yung ating temperature. Hanggang kailan ba ito natin mararanasan, Ma'am Annalisa? Yung epekto ng El Nino sa atin, base po dun sa ating ginagawang assessment at saka outlook, yung mga tinatawag nating dry spell and drought areas. So, ito yung posibleng mag-impact natin na merong reduction ng ulan, posibleng ma-experience natin until May. So actually may mga lugar pa rin po base dun sa updates natin. Yung mga pagdating po ng June, even na tag-ulan na natin ito, may mga areas pa rin po talaga na medyo may kakulangan pa rin yung ulan nilang matatanggap. So ibig sabihin nito, Miss Ann, ang epekto nito matinding pag-ulan at malalakas na bagyo? Hindi naman po. Hindi. Pagdating ng after ng El Nino. ng pagkatapos ng El Nino. Kasi nandito na tayo sa patapos ng El Nino. So, posibleng mag-normalize yung ating monsoon activity. So, ibig sabihin po, tag-ulan talaga natin. Habagat yun, July, August, September. So, malaman po, marami po tayong ulan na matatanggap during yung malalakas na ulan, asahan natin. Okay. May kaugnayan ba ito sa climate change? Walang direct. Kasi po, ang El Nino ay tinatawag na natural climate variability. So, natural fluctuation ng ating climate system. Posibleng i-relate natin yung El Nino dun sa climate change kapag may nakikita tayong warming trend. Example po, gaya ng sinabi nga po ng World Meteorological Organization, so globally daw po, yung 2015 yung warmest year. So, malaki po yung contribution ng ocean temperature dahil nga po may El Nino. So, may contribution siya dun sa warming na nakikita natin globally. Yung global warming, doon siya, meron talagang malaking epekto. Ibig sabihin nun yung human blanket effect na ginagawa ng so yung natural blanket effect at saka po yung human blanket. Iba din yun, no? Opo. So may contribution din siyempre yung human activity natin. Okay yung natural blanket, no? Yung nature mismo. Pero yung destructive itong human blanket. Yun yung paggamit ng iba't ibang uri ng chemicals. Itong mga smoke belchers, sigarilyo, etc. Tumataas yung ating mga greenhouse gas emissions na mga man-made.
So yun po yung may direktang epekto dun sa climate change. Okay, so ano pong remedyong pwede nating magawa, no, bilang mga tao dito po sa epekto nitong El Nino? Sa El Nino po, bali, ang na-experience po kasi natin dito sa Pilipinas ay yung impact nito. So, kagaya nga po sa ating agriculture sector at water resources sector. So, as early as last year naman po, matamang nang pinaghahandaan ng ating national government. Katunayan po, dahil meron na po tayong inactivate yung National El Nino Task Force since last year. So, yung pong mga iba't ibang sektor na posibleng maepektuhan ng epekto ng El Nino ay naghatag na po ng mga intervention measures bawat sektor. So until now, so yan po, patuloy pong ginagawa ng ating national government. Yan. So tama bang sabihin, after El Nino, La Nina na naman? Iba din yung La Nina. Opo, hindi natin masasabi for now, base po dun sa mga forecast natin, pero base po sa historical records natin, gaya po ng 97-98 at other strong El Nino events, after strong El Nino comes La Nina or strong La Nina. Pero, kaya yun po yung kinoconsider natin based on historical records. Pero for now, napakalayo pa po kung ang pagbabasihan natin ay yung panahon or forecast natin ngayon. Okay, maraming salamat po, Ms. Annalisa Solis, ang Senior Weather Specialist ng Pag-asa. Good morning po. Good morning and maraming salamat po. Okay.